napapanahon, nagbubuklat ako ng isang araw ng mga paksang maaaring usapan. Nakakita ako ng isang paksa na gawa ng kapatid na Abilino at kapatid na Danilo, yung tungkol sa pag-iral ng kriminalidad. So ginawa ko inspirasyon ng yung topic, and then naglagay ako ng ibang mga talata para mabuo ito. Sa mga pagkakataong ito, mga kapatid, isa sa nagiging punto ng mga usap-usapan o laman ng isipan ng sino mang tao, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ay yung pagkakaugnayan ng relihiyon at ng pangangasiwa sa bansa. Although sa ating batas ay hiwalay talaga yung church and the state. And even in some other countries talagang ganyan. Hindi maiaalis sa mga nananampalataya na kung totoong may Diyos, na kung totoong ang pag-iral ng ikangain ng pananampalataya, kaugnay ang pagbabasbas at ang pagkasi ng ating Panginoon, nangangahulugan ito ng maayos ding pamamahala sa bansa. Kaya yan din ang nagiging inspirasyon ng ibang mga puno ng mga iglesia, na pati sila nakikialam doon sa pagpili. Sa panahon ng eleksyon ay meron silang pinipili, kaya nausod yan yung very much famous, kilalang kilala na aksyon ng tinatawag na black voting. Yung one vote ay yun sa INC. Ang mag-iisipin nasa taas, iboboto ng nasa ibaba. So, umi-expect sila yung umaasa na sa ganun paraan, kapag sila yung marami, ang pipiliin nilang presidente ay mayroong kaugnayan yung pamamatnubay ng Diyos. Sa ganung paraan ay pag naging pangulo na ito, ay magiging maayos ang takbo ng kalagayan sa bansa, mawawala ang kriminalidad. Ganun po ang nagiging pamantayan ng tao. Kung totoong may Diyos, kung ang Diyos ay kaugnay ng mga isip at plano ng mga tao, bakit ang bansa ay hindi tumitino? Lalo ngayon, usong-usong usapan yung sa politika, sabi ko nga po, medyo iniiwasan ko sa pagsamba. Ngayon, tayo mga matured, pwede, pero during Sundays, iniiwasan ko mag-comment. Sapagkat meron ako nahalata, may mga ibang lokal pala na, siyempre, tayo mga tao, may kanya-kanya din tayo mga opinion, kagustuhan when it comes to political matters. So, bongbong ako ng bongbong, meron palang Lenny doon sa gawin doon. So, parang, teka, masisira, gandang lalaki ko dito. Mauubos ang fans ko nito. Kaya ako, dine-general ko lang. So, nais kong bigyan daan natin ngayon. Usapin ngayon about martial law, about yung EDSA revolution. Siyempre, meron tayong mata, meron tayong pandinig. Hindi mo maiiwasang makihadubilo ka doon sa issue na bakit ba sa paningin ng mga tao ngayon, ang nakakapagtampo, ang nakakatawa, ang galit sa Marcos ngayon, ang mayroong maraming satsat o sabi-sabi ngayon about martial law, yung mga bata na kailan lang ipinanganak. Na year 2000 na nang ipanganak. And then when we talk about martial law, we are talking about 1972. Tapos yung mga bata na yan, sigaw na tuta, burokratang militar, ibagsak, mga ganon. Sunugin, ibaba. Sabi sa loob ko, noong 1972, I was only 2 years old. And then, pumasok akong grade 1, 77. Nag-graduate ako ng high school, 1986. Lumipas yung mga panahon na yun, hindi ko namalayan, dito sa probinsya, at maging sa inyo siguro mga dako, ako'y tumanda ng ganito. Hindi ko namalayan sa Pilipinas pala may martial law. Lalo dito sa amin sa bukid, basta magaling kang maghulip. Ang trabaho namin ng matandang kapatid Danny Santiago noon, pagka maraming palayan sa bukid, iniisa-isa naming binubunot yan. Kapag kakasabado, ako nagpapastor ng Kalabaw, dala-dala ko yung isang kalahating sakong comics na wakasan.
may mga istorya tungkol sa pag-ibig, tungkol sa barilan. Mauubos ko yan. Ang trabaho ko noon maghapon kong pastulan, pakainin sa gilid ng patubig yung aming kalabaw at meron din kaming alagang mga baka noon. So, anong nangyayari? May martial law noon. Sa Manila lang pala nagkaroon noon. Sa mga dakong, at ang naapektuhan lang ng martial law ay yung mga NPA na dinevelop, pinasimulan, ni Benigno Aquino, ngayon lang natin nalalaman, thanks to Google, thanks to some other information. Kaya ganyan. And then, nung mag-EDSA Revolution naman, siguro kung uso na Facebook nung EDSA Revolution, baka hindi naganap yun eh. Kasi noon, tanda ko, dito sa mga highway dito sa amin, kasi tabi kami ng highway, nung mag-EDSA Revolution, pinasaran, pinabuhusan ng mga graba, buhangin yung karsada, para itong mga taga-probinsya ay hindi na makapanik sa Manila. So, the ending of the story is, napuno yung milyon na dumagsa doon sa EDSA, na naging EDSA Revolution, na nire-represent anya ang buong bansa, pero in actuality, ang nandun lang ay yung within the greater Manila area. Paranaque, Pasig, ang Caloocan, yung mga malapit na pagkahapon kung walang pasok noon, pagkakain ng hapunan makapasyal nga din sa Revolution at makatingin-tingin. So, ganun na-develop. So, what is our story all about? Ngayon ay hindi magkaintindihan, nagkakagulo ang opinion sa Facebook about which is better, who is better, Lenny or Bongbong, na ang nagkakagalit naman ay puro mga bata. Nakulang na lang yung magbilot ka ng diarit, pukpukin mo sa bumbunan at wala kayong malay sa mga nagaganap na yan. Martial law and EDSA Revolution, nung maganap yan, parehas kayong hindi ba ipinapanganak, tas kayo ngayon yung matatapang. What is the result? And they are talking also about the criminality, na kasalanan ng Marcos regime, kasalanan ng Cory, ang criminality. Kaya nga ang topic natin ngayon is about criminality. Hindi tayo makakawala. Being part of the Iglesia ng Diyos na buhay, Iglesia de Jesus, being one of the members, hindi uubra na ang kakatikutin lang natin ay yung ating buhay biblikal. Madalas din naman natin pinag-uusapan yan na habang nandito tayo sa mundo, kinakailangan mong makialam din at magkaroon ka ng sariling participation, hindi man ganun kagulo, kundi sa ating sariling isip at kaugnay ng ating pangangasiwa sa ating sariling sambahayan. Kailangan nating malaman ang natural na estado ng buhay ng tao, ang kalagayan ng bansa, anong kaugnayan nito sa piling ng Diyos. Mayroon bang mga aral mula sa Biblia na ating maihahawig upang mawala yung ating mga pangalinganing agam-agam sa kung ano nangyayari sa bansa, bakit tumataas ang kriminalidad, sa kabila ng hindi mapigil ang mga pagnanais ng mga pinuno na maiayos ang gobyerno, nananatili pa rin bigo. Kaya ang pamagat nating paksa, mga kapatid, bakit bigo ang layunin ng tao na masugpo ang kriminalidad sa isang bansa, ayon sa Biblia. So, hindi lang bansang Philippines. Hindi lang bansang Philippines. Sa ating pagsisimula, ito hindi naman masyadong kahabaan, mayroon bang binabanggit sa banal na kasulatan na aral, kaugnay nung paksang ating tatalakayin? Bakit sa kabilang pagnanasa ng tao na maiayos ang kalagayan ng bansa ay nagiging bigo ito? Ano ang pahayag mula sa banal na kasulatan? Tunguhin po natin Jeremias 13:23. Makapagbabago baga ang Etiope ng kanyang balat o ang leopardo ng kanyang batik? Kung magkagayoy, makagagawa naman kayo ng mabuti na mga bihasang gumawa ng masama. Itong pangungusap na ito isang pangungusap na patanong, na malalim. Meron itong diwa na hinahanap. Meron itong katuwiran na nakapalaman doon sa kanyang pangungusap. May pundasyon, merong tinatawag na comparison and contrast. Saan kinukumpara? Doon sa kalagayan ng
ng mga tao sa Ethiopia, na kung saan ay may itim, para mga negro yan eh. Sa ating lugar, yung mga Aitas of the Filipino, South Africa, parang ganyan. So, ang bulusok ng pangungusap eh, kung yung baan niya mga tao sa Ethiopia, eh, kaya mong baguhin yung balat. By any means, anong teknolohiya ang iyong magagawa para lahat, totally. Individually, meron eh. Si Michael Jackson eh, nung ipinanganak yan negro hanggang naging 10 years old yan. Biglang pumuti nung mga 35 years old dahil sa modern technology, may iniinom siyang pampaputi na overdose, kaya siya namatay. Ngayon, kung yung gusto sumunod, pwede. So, meron gano'n, ano. The general statement of this passage is, ano ang magagawa ng tao na baguhin yung kulay ng balat ng isang Ethiopian? Definitely, none. Wala. Nakatalaga na yun eh. Parang dito sa ating lumang kasabihan sa Pilipinas, pagputi ng uwak. Alala niyo, pagputi ng uwak. Ay, kailan pa puputi yung uwak na yan? Paglambot ng ligod ng pagong. Kailan mo pa palalambot siyang kahit tuniladang Sprite ang ibuhos mo dyan, baka hindi mo mapalambot yung bahay ng pagong na yan. Ito pa, ang leopardo ng kanyang batik. Merong almost look-alike ng leopard eh, yung puma. Merong puti eh. Merong pure na black. Merong pure na white. Pero yung tinatawag na kamag-anak, pinsang buong makalawa ng puma, yung leopard eh. When we say leopard, yun yung talagang nakakondisyon na doon sa kanyang kalagayan na batik-batik talaga yun. So ang question nito ni Propeta Jeremias, isang pangungusap na may lalim, paano niya mababago ang estado o ang kalagayan ng mga taong bihasa sa paggawa ng masama? Kung imposibleng ang Ethiopian ay pumuti at imposibleng mawala ang batik ng leopardo, imposible nang tumino ang mga taong bihasa sa paggawa ng masama. And there goes the story. Papangarap mo ba nga sa isang bansa ay magsitino lahat ng tao? Hindi uubra yun. Kaya yan po yung nakatalokbong na diwa sa kasaysayan ng mundo, kasaysayan ng mga bansa, imposibleng makita mo na 80% or 90% na matitino lahat ng tao. Mananatiling kakambal sa buhay ng tao, iyang kriminalidad. Iba't ibang klaseng kriminalidad. When we say criminality, baka ang alam lang natin, ang pag sinabing kriminalidad, yung pagpatay, yung murder lang, homicide, yung murder, meron pa tinatawag na parricide. Di ba, Brad Brian, merong homicide, merong parricide, may iba't iba yun eh. Pag pinag-aralan mo yun, criminality, marami po yan. Hindi ko, pag sinabi yung salitang criminality, mamamatay tao lang. Hindi. Lahat ng mga irregularities, tulad ngayon, tinakaso kay Bongbong Marcos ngayon, yung tax evasion ang naganap pa noong 1984, ang alam ko parang ganun eh. Na merong isang record sa BIR na siya ay hindi nakapagtama ng salaysay sa SALN. So ginamit na paraan para maging kaso, which is nangyari ng July 1986 ay pinalaya sila sa Pilipinas eh. Kasi ang EDSA February 1986. And then nung July, wala na sila dito. So wala siyang means na ayusin yung kanyang mga naiwanang problema dito sa bansa, kaya humaba. And then siya naman yung kauna-unahang makabalik sa Pilipinas. And then nandun yung kaso niya. Nakapag-governor, nakapag-congressman, nakapag-senador, kumandidatong vice. Ngayon magbe-presidente ay masama sa paningin ng mga, wag magtatampo sa akin kung sakaling meron, sabi ko nga po sa inyo, kanya-kanya tayo ng posisyon when it comes to politics. Mag-isa lang tayo sa aral. Pero halimbawa, nasabi ko, bakit bubulig-ligin ito kung hindi ba naman sira ulo nito?
nung nag-governor, nung nag-congressman ay uubra, nung magbabayas president ay hindi pinipigil. Bakit? Anong nangyari sa mga tuktok ng mga tao na ito na kung hindi mo ba naman sasabihin makabahagi ng naglalagumat na kasamaan sa paligid-ligid, matino ba isip nitong magpresidente, pipigilin mo, ang ihahango mo ay yung kaso ng tax evasion or about tax, parang merong namalido sa pagsulat. At sabi ng COMELEC, the only way na ma-disqualify ay kung ang kaso mo ay may kinalaman sa moral turpitude. Sinanap ko sa Google, what is moral turpitude? It has something to do with isang malawakang panggulat na pagkakasala na ginulo mo yung komunidad, ginulo mo yung buong bansa. Kasi kung ang kaso mo lang ay nakatapa ka ng aso, mga ganyan, hindi pa medyo nagkagulo. Isang sikat na kaso na ganito, ganyan. Sabihin, malaking kasalanan, moral turpitude. Doon pala ma-disqualify. Ang tingin ng COMELEC doon sa kasong inihahain sa kanya, medyo malabnaw. At saka ang pagtataka mo nga dyan, bakit si Halos Jose nakatapos ng term sa kulungan? Nakakulong yun. May kaso yun. Sino pa? Si Trillanes, naging senador, may kaso. Si De Lima ngayon nakakulong eh. Sabi pa nung isang kandidato ay idol kita. Ano kita? Ano sabi doon? Iniidolo kita sa lakas ng loob mo kahit nakakulong kayo pwede. Kaya hindi maintindihan ngayon eh. Ngayon, hindi tayo nag-uusap ngayon na para tayo puro pampolitika na lang. Bahagi ito. Kaya nga bahagi ito ng ating pag-aaralan. Ano ba ang malaking dahilan? Pakikialaman na tayo ngayon ng Bible sa ating topic. May relasyon ba sa buhay ng tao, yung paggulo ng bansa na yan, yung paggulo ng tao? Nakita na ba ito sa Biblia? Nakita na ba ito ng mga propeta? Mayroong bang hula tungkol dito? Pakinggan nga po natin Isaiah 9:16. Sapagkat silang nagsisipatnubay ng bayang ito ay siyang nangagliligaw at silang pinapatnubayan ay nangapapahamak. May hula. May kaugnayan doon sa tinatawag na naturalesa ng pag-ikot ng daigdig na mayroong mga namamatnubay. Sino namamatnubay? When we say namamatnubay, hindi lang yan tayo ng mga pastor, hindi lang yan mga ministro, kundi lahat ng taong binigyan ng posisyon na mamatnubay sa bayan, specifically mga pangulo, ating mga senador, ating mga governor, and whosoever, lahat na yan. Kaya pala hindi tayo magtataka ngayon na meron talagang nagliligaw. Kaya minsan kumakatibumbunan ko pag nababasa ko yung balita ng Rappler. Puntahan mo naman yung, kung marunong ka mag-isip, huwag naman magagalit sa akin, baka mayroong kampi sa inyo sa Rappler. Pag binasa mo, nung po kasi akong fourth year high school, may subject kami about journalism. And then nag-fourth year ako ng college, ang subject ko din ay journalism. Pag pinag-aaralan nyo about journalism, and even now, pwede nyo i-search, ano ang isang kredibilidad na iniingatan ng isang journalist? Yan Unang-una, magbabalita ka lang, huwag kang magko-comment. Pipilitin mong pag tumindig ka, yung balitang isusulat mo ay parang lumabas lang sa bibig mo na hindi dinala yung diwa mo, yung sarili mong posisyon. Yung wala kang kakampihan. Ngayon, ABS-CBN. Pag nagsalita sila, sasabihin na lang Ferdinand Marcos. Dadagdagan pa ng diktador. Tapos duduktungan pa nila ng maraming mga adjective na magnanakaw, mga ganon. Rappler, ganyan. Inquirer, yan ang makakagalit nakagalit ni Pangulong Digong Kasi pinasara niya ABS-CBN dahil napaka-bias. Ang Inquirer, minura niya. Rappler na ito, kinasuhan niya. Sino ba si Rappler? Si Maria Ressa, na isa ito sa loko-lokong namamatnubay. Kasi when your job is a journalist, isa ka sa namamatnubay ng balita. Pansinin niyo yung mga balita ni Maria Ressa, puro against sa Marcoses. Kumakatig sila.
halatang kumakating sila doon sa kabila. Dapat pag journalist ka, halimbawa, babalita mo tungkol sa aso. Ang asong ito ay pula. Yan. Ang asong ito ay pula. Wala kang kinakatigan, pula talaga eh. Pero kapag ang nagbalita ay Rappler, ang asong ito ay pula na dating pag-aari ng diktador na si Marcos, na ngayon ang kanyang anak ay kumakandidato na walang karapatan sapagkat ang kasalanan ng kanyang ama ay baka sakaling ulitin. Doon ang haba na humahaba eh. Ganon yung mga sinasabi natin. Ngayon, kaya ko kinikwento ito mga kapatid, baka akala nyo naliligaw na ako ng diwa na napunta na ako sa usaping gobyerno. Hindi po. Ang ating topic, yung pamamatnubay sa bayan. Kaya pala hindi nakakataka na maraming siraulong natitipon, naiipon sa maling idea. Sapagkat inihula ng mga propeta na ang bayang ito hindi natitino. Sapagkat maraming nangagliligaw. Silang nagsisipatnubay ng bayang ito, siyang nangaliligaw. Silang pinapatnubayan naman, yung mga tao naman, napapahamak dahil sa hindi marunong magdala ng isip. Hinahayaan ang sabi nga ni Lolo Abilino nung araw eh, marami tao eh, ang ulo ginagawa patubuan lang ng buhok eh. Sabi, paano ka pagkakalbo? Kawawa na may kalbo, kahit balakuba ka hindi tumubo. Hangin ang nasa loob ng... kasi ibig sabihin, kaya ka may ulo, may utak dyan sa loob, gagamitin yan, gagamitin. Hindi uubra yung... bigla ka na lang magawa one-liner na nakita mo lang na kailangan. Pros and cons. Ano ba pros and cons? Yung pro, yung positive side, yung cons, yung contrary. Kaya sinabi, bago ka pumasok, bago ka lumusong sa isang ilog, alamin mo muna yung pros and cons. The negative side and the positive side, bago ka magsasatsat, alamin mo muna yung pinapasok mo. Ganyan eh. Ganyan ang isang matinong tao. And we are also talking about discipline. Sabi nga ni Brother Dante, kung lahat tayo may disiplina, sa bahay pa lang, sa sarili pa lang, paano ka makapagdidisiplina sa bahay mo kung ikaw mismo wala kang disiplina? Diba? Ganun yun eh. Ano yung susunod? Totoo po ba na ayon sa banal na kasulatan ay mayroong mga ligas na masamang tagapamahala? Kasi yan nga mahirap. Tingnan mo na, may mga nagbo-boxing na aso sa labas. Baka yung utility ko nandiyan. Sandali lamang po. Sandali lang po. Ryan, ikaw mo nga nung... Kaya nga ang isa sa diwa ng kasakasama ng ating prinsipyo pagdating sa usapin eleksyon, hindi sa dahil kukunti tayo, hindi sa dahil wala namang saysay kahit tayo mag-block voting, kundi ang pinakamaganda dyan, hindi ka nasa usaw, hindi ka nasangkot dun, i-endorse mo sa kapatiran tapos puro kalokohan naman pala gagawin, di ba? Mamaya maintindihan natin, may talata dyan eh.
Gano'ng kahiya-hiya doon sa ibang relihiyon na milyon sila. Tapos meron silang, nagmamalaki sila na kapag anya, dinala namin, panalo yan. Makita namin talo din eh. Hindi na nangyayari ngayon. Ang ginagawa ngayon ng Iglesia ni Cristo, makikiramdam kung sino ang malakas. 3 days before election, kahit sino noon pinipintasan nila, palamura daw, mamamatay tao, si Duterte, hindi na maaaring maulit sa kanila yung bangungot na nangyari doon sa kinampihan nila noong 1990s yata yung kay Dandingko Huangco. Talagang inilaban nila na yun ang kanilang dadalhin, natalo. Napahiya sila. Mula noon, ang ginagawa nila ngayon, 3 days before the election, aamuyin nila yung kung sino yung malakas, at kahit sino pa man yung malakas na yun, doon sila sasama. Sigurista na ngayon ang mga Iglesia ni Cristo. Ngayon, sa panig natin, ang pinakamagandang kalayaan para ma-exercise mo yung pagpili, yung pakikipagsapalaran, ikaw mismo pumili sa sarili mo. Minsan, nakapagbabanggit ka bilang ako'y tao, hindi naman para kumbinsihin kayo, mga kapatid, na ganito yung... Hindi. Yun ay bahagi lang ng kwentuhan. Dati, sa hindi may opinion. Alam ko naman na bawat isa may kakayahan ding mag-isip. Yan maganda sa atin wala tayong puwersahan. Ngayon, pinag-aaralan lang natin, pag ang topic na ito, tinanong mo sa Biblia, meron kayang masasabi ang Biblia tungkol sa mga namumuno na diliibat ang sabi. Sila na nga yung puno, inililigaw pa nila yung mga tao sa halip na kanilang paglingkuran. Hindi po natin nilalahat. We still believe na kaya naman nananatiling maayos pa rin. Hindi naman total na napakatindi ng kriminalidad. Siguro sasabihin natin mga 20% lang. Kasi nandiyan pa rin ang maayos nating mga paaralan, nandiyan pa rin ang mga ospital, maayos na mga konstruksyon sa ating mga public works and highway. Kapag sinabi mo kasing totally bagsak, walang alang katinoan eh. Ngayon, ang ganda. Alam nyo, sa ano na lang, on my own experiences, marami kasi sa panahon, sa gobyerno ngayon na hindi na sinasabi. Hindi na sinasabi. Yung anak kong babae, nanganak, hindi ko na siya covered ng PhilHealth kasi 20 years old na siya nung nanganak siya. So, dinala ko sa ospital, tinatanong ko may PhilHealth. Wala po, sapagkat siya estudyante pa lang, at hindi naman pwede sa PhilHealth ko, sapagkat 20 na siya, hindi na siya kasama sa aking beneficiary. Sabi mismo nung sa ospital, pwede naman po siyang right on the spot ay maging member ng PhilHealth. Sabi ko, pwede ba yun? Noong mga panahon namin, kinakailangan na mga 2 years ka munang maghulog sa PhilHealth bago mo siya mapakinabangan, or mga 6 months yata. Tapos kinakailangan may trabaho ka pa. Mga ganyan. Hindi na po. Ngayon po ay on the spot, ay binabayaran po, binibigyan po ng subsidy ng gobyerno yan. Ang isang taong kahit ngayon, alas 9, naging miyembro, alas 3 po ng hapon, ay pwede nang gamitin yung kanyang PhilHealth. Iyan po ay cesarean yung aking anak. Ang binayaran namin, 50 pesos eh. 50 pesos. Sabi ko, napakahusay ngayon. Sabagat naranasan ko, ilan din ang naging anak ko, ipinanganak eh. Ang PhilHealth nung araw 30% of the total cost. 60% of the total cost. Halimbawa, ang bill may 100,000, 60,000 yung covered ng PhilHealth, may babayaran ka pa rin. Ngayon po ay, ewan ko kung naranasan ninyo. Maraming katinuan ngayon sa gobyerno eh. Tumaas ang sweldo ng mga polis, militar, mga nurses, ng mga teacher hindi api ngayon. Maganda ang buhay ng teacher ngayon. Mga teacher ngayon puro de kotse. Maganda buhay ngayon. So, nandun pa rin tayo sa puntong, meron pa rin matinong nangangasiwa kailangan lang matsambahan mo Ang pamimili sa politika parang pamimili ng asawa na kaya mo lang malamang walang yapala yung 2 taon na kayong kasal. Walang hindi parang mall o shopping yan na makikita mo sa itsura, masasalat, mapipisil mo yung ugali ng tao. Hindi. Lahat ng yan ay puro pakikipagsapalaran. Baka sakali, tsamba, yan, ganyan. Baka tsamba ka ng matinong puno di katuwaan ng bayan. Kung i-endorse mo at hindi pala maayos, di napahiya ka pa. Ganun tayo mga kapatid. Basahin natin. Mikas 3:11. Ang mga pangulo niya'y nagsisihatol dahil sa suhol. Oligarchs. You know what oligarchs are?
Yung ang nagsusuhol dito, alam niyo po sa ating bansa, pag may tumakbong presidente, lahat ng mayayaman ay magbibigay ng, let's say, mga 100, mga 15 million each of them. Nasa likod mo yan. Tumakbo kang presidente, ganito gawin mo, ere kami ang magbabudget. Yan ang suhol, yung mga oligarko, kaya galit dyan si Presidente Duterte. Sino yung mga oligarchs na yan? May-ari ng SM, may-ari ng Channel 2, kaya sila kinanti eh. Ha? Galit na galit sila sa gobyerno, pero sila yung mga, nakita nyo dati, pagkakakandidato ka senador, ang babayaran mo sa advertisement sa TV, in GMA 7 and Channel 2, aabot ng mga 3 million for 1 month. Ganun yun, saglit lang ipapalabas. So lahat na yan ay nagsipagbayad. Sino yumaman? Channel 2. Sino yumaman? Channel 7. Ngayon, butata. Zero. Bakit? May Facebook na ngayon eh. Libre na advertisement kayo, kaya hindi na kumikita yung mga oligarchs na yan. Isa-isa ng mga nangawawala. Sila yung, ngayon, ang nangyayari, may oligarkong nasa likod ni Pacquiao, halimbawa, meron sa likod ni Lacson, meron sa likod ni, sino-sino pa ba? Si Isko, meron yan eh. Pero matatalino yan. Pag malapit na mag-eleksyon at naamoy nila na malakas pala itong isa, lahat na yun ay aatras at idadaluhong ngayon yung kanilang suhol doon sa pinakamalakas. Ganong katalino yan. Mga kumpare ko yung mga yan eh. Ano mangyayari? Si Pacquiao ay sariling pera na lang ang gagamitin. Naku, naaawa ako kay Pacquiao nung ini-interview ni Drilon eh. Talaga namang nagkakabuwal yung kanyang taga-bulong doon sa gilid. 3 attorney, bulong ng bulong sa kanya. Hindi magkamayaw yung pagkabulol niya sa pagsasalita. Hindi dinadalangan pa ni Pia Cayetano sa kanila Drilon yung pagdatanong sa kanya. Pinipilit naman niya maggagugaguhan doon na hindi maisip na hindi talaga niya kaya. Hindi pa uubra si Pacquiao. Nagkakabuhal yung kanyang mga advisor sa gilid bago pa lang makarating sa kanya yung bulong paglabas sa bibig niya mali pa. Tapos ay ngayon naghahamon pa ng debate. Sus Maria Josep kaya hindi ako nagtataka, huwag tayong magtaka sapagkat nakasulat naman pala. Meron talagang mga taong nilikha para manggulo ng bayan. Para ang kriminalidad ay magpapatuloy. Sa isang banda naman, boring naman siguro, ano? Kapag ang mundo ay matwid at napakatani, parang hindi masarap mabuhay. Kaya nga yung ulam ay nilalagyan natin ng sili, nilalagyan natin ng sibuyas, nilalagyan natin ng paminta. Ang gusto natin kasi mga tao, yung may thrill. Kung hindi yan, ba't hindi mo lang ilaga at saka pakuluan mo lang sa tubig yung ulam, may sapat na. Hindi eh. Gusto natin yung may thrill na buhay. Kaya marahil itong pagkakaroon ng konting kriminalidad pampasarap lang ng intindihin, pampasarap ng buhay. Pero pag hindi ka nabuisit yung mga ugat mo hindi gagana yan. Magbabara yung ugat mo. Pagka puro ka na lang tulog sapagkat wala kang problema. Lahat ng matanaw mo sa paligid puro maayos Hindi ka man lang mag-iisip. Ang mahinam pala sa buhay ng tao yung minsan sa kabila ng kasiyahan minsan mabubuisit ka ng paunti-unti. Ganun. Kaya napakatalino ng Diyos Pampasigla natin yung mga pag-alam ng mga kaunti-unting problema na yan Ayaw ng Diyos basta ka na lang hihiga tapos maestro ka lang. So lahat ng itong nagaganap natin, bahagi ng buhay at kinakailangan maunawaan natin. May mga pangulo na nagsisihatol dahil sa suhol, dahil doon sa mga suhol ng mga oligarko, mga saserdote. Ang saserdote niya ay nagtuturo dahil sa upa. O merong mga ganyan, ang mga propeta niya nang huhula dahil sa salapi. Nagsama dito ngayon yung community, nagsama dito yung government and religion. Dahil noon may mga pangulo, di ba? Bayan. Hanggang sa pagdating sa pangasiwa sa religion, which it all happened during the past years. Lahat naman lang yan, di ba? Kaya nga nagkamali ang mga relihiyon sa bansa, di ba? Kaya nga ang Catholicism ay umiral at lumago sa kabila ng maling kaparaanan dahil sa mga ganito.
Gayon pa man, ang ugali ng mga tao daw, kahit na nagkakamali, kahit na puro kalokohan na lang pinaggagawa sa bayan at sa mga pagtuturo sa kanilang lipunan, sa dakong huli, iniisip pa rin nila, nakakampi nila ang Diyos. Gayon may sila'y sasandal sa Panginoon at mangagsasabi, hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin, walang kasamaang darating sa akin. Pagka walang yan ng mga namumuno sa bayan, sa Diyos din nagdarasal. Ang pangunahing ginagawa sa alaylayan o sandalan ay Panginoon din. Mga matatapang ang hiya, hindi marunong tubuan man lang ng kahihiyan sa buhay. Biruin mo si Pacquiao, kinakalagkad ng Panginoon sa boxing. Pagka bago sumuntok yan, Brad Dante, pupunta sa gilid at mananalangin. Ano papanalangin nun? Hindi natin naririnig, pero malamang ganito, Panginoon, tulungan mo ako, buntalin mo ng iyong pamamatnubay ang aking kalaban. Paduguin natin ang nguso ng iyong pagsimpatya. Ang kalabang ko, gulpihin natin ang aking kalaban. Wasakin natin ang bunganga ng aking kalaban. Nagdadasal ka, makikipag-away kay ang isasanggot mo doon Panginoon. Hindi ba kabastusan yung makikipagsuntukan kay isasanggot mo Panginoon? Pag nanalo, thank you Lord. Ginawa mo sa bungero yung Diyos na nanood sa inyo at tuwa ang Diyos at natuwa at may dalawang anak na nagsuntukan natalo yung isa, muntik pang mamatay. Sa tingin niyo ba, matutuwa ba Diyos sa nagbo-boxing? Buti pa, basketball, tennis, karera ng bisikleta, swimming. Pero hindi ko alam, hindi pa kami nakakapagkwentuhan ng Panginoon. Pero pag inisip nyo, matutuwa ba ang Panginoon kapag ang laro yung sakitan, yung boxing? Dati, nilabang ko si Brad Brian itong dalawang anak ko, champion nito sa aming naging provincial fighter ito ng taekwondo. May mga gadgets yun, may mga foam, may mga helmet. Wala naman nagkakamatay doon. Binibilang lang doon yung tunog. Pag sumalat yung paa mo sa ulo, pak, ganun lang yun, may score ka na. Depende sa lakas ng tunog. Yun lang ang laro sa taekwondo. Pero pag naghubad ka ng gear, yun na, pwede mo na siyang gamitin at the same time as self-defense. Pero boxing ayoko. Hindi ako nagagandahan. Kaya mali na nagdadasal pa sa Diyos bago lumaban ng boxing. Ganon din ginagawa ng mga sabongero. Panginoon, isang hit lang, isang tama lang ang kanya. Pabawiin mo ako, Panginoon. Maraming nagsasabong napapanood ko dahil sa mga tambayan din, nagsasabong sa cellphone. Sabi nananalangin bago tumaya. Panginoon, niya, panalunin mo ako ng 3 kabit. May mga ganun. Hindi nalalaman ng tao. Bakit? Kasi nga, nasanay na tao doon sa pag nililigaw, nagpakaligaw-ligaw na nga, gumamit ng isip. Ngayon, diretso tayo. Bakit umiiral ang pagsagana ng katiwalian sa bansa? Ano pa ba ang mga bagay na maaari pa nating itanong mula sa banal na kasulatan? Puntahan natin, Isaiah 60, at ang talata ay 2, pakinggan natin, sapagkat narito tatakpan ng kadiliman ng lupa at ng salimuot na dilim ang mga bayan. Mga bansa ito Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. May pag-asa pa rin. Kahit pagkadilim-dilim ng problemang dumating sa iyong dako, ang pinapakita lang dito, hindi uubra na merong bayan na walang problema. Lahat ng bayan ay naturalesan yan, ay magkakaroon ng kadiliman at problema. Ngunit, ang pinakamagandang nangyayari diyan, kapag ka ikaw ay maayos, meron kang self-discipline, meron kang maayos na relihiyon, at the same time, maalam ka. Pag pinag-usapan niya politika, may alam ka. Pag ang pinag-usapan ay tungkol sa paggawa ng pugad ng manok, may alam ka. Kung paano maging maayos na ina, maayos na ama, may alam ka. Paano maging mabuting lingkod, may alam ka. Ang Panginoon ay darating sa iyo at sisikat sa iyo. Ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. What is the lesson? Kahit sa magulong bayan, maaaring mabuhay ang isang matuwid na lingkod. Ngayon,
During election, normal lang naman na mangarap tayo na baka sakaling ang iboboto natin ay maayos. Nagte-take chance lang tayo naman eh. Tanggap naman natin na hindi na mapapatino ang ating barangay, hindi mapapatino ang ating bansa. Subalit tayo sumasakay doon sa kategorya na tanggapin natin na sa mundong ito, walang totally maayos na bayan. Pagka dilim-dilim man ang ating bayan, sumisikat ang Diyos sa ating diwa at sa ating buhay. Yan ang katalagahan ng buhay ng tao. At isa pa, ito rin hinulaan, mismong sa banal na kasulatan ay nagsabi na talagang dito sa sandaigdigan, hindi nawawala yung masamang puno. Pakinggan natin, Kawikaan 28:15. Kung paano ang umuungal na leon at ang gutom na oso, gayon ang masamang pinuno sa maralitang bayan. Tanong, may masama bang pinuno o wala? Not directly dyan, pero masusulat ba yan kung wala? Yan ang lohika dyan, yan ang philosophical dyan eh. Hindi masusulat sa Biblia na yung palang isang pinuno na masama ay katulad ng isang umuungal na leon na galit sa kanyang masisila. Kaya umuungal yung leon ay nagugutom yan eh. Nagugutom yan. Ganon din ang gutom na aso. Ang pinunong masama ay gutom din. Kaya nagkakaroon ng korupsyon, nagkakaroon ng samot-saring paglaganap ng kriminalidad dahil na rin sa mga mapangaraping mga politiko. Let us do some accounting. Ang isang mayor, bago ka manalong mayor, ang gagastusin mo is less than 200 million. Tapos ang sweldo mo, you will only serve for only 3 years. 3 years. 36 months and 3 years. Kasi alam ko kasi sa mga hinuhulugan kong motor dati na nabatak din naman lahat. Kaya alam ko. Ang sweldo ng mayor dito sa amin is 100,000. I-times mga Brad OG sa sa 36. Yung 100,000. Baka mahalataan nyo lang mahina ako sa mathematics eh. O di sa 10 1 million. 3.6 million lang yan, di ba? Eh, ang ginastos mo ay, kaya ka alam ko dyan eh, pag flag ceremony, kabakabarkada namin dito sa DepEd, yung mismong mayor namin dito, dinikwento niya. Sabi niya, niluluko tayo ng mga petro na yan, yung mga Caltex na yan sa TV. Nag-rollback ng 50 centimos, parang ang hirap malulugi daw sila pag nag-rollback ng Gs. Pero ang totooan niya, sabi niya mismo, kasi ang trabaho niya ay nag-i-smuggle siya ng gasolina, kaya mayaman yun si Mayor Goto. Nabibili daw ang gasolina sa dagat without the documents, without the taxes, sinasalubong nila sa dagat, may sarili siyang barko, ay, hindi ko magkakamali nung magkwentuhan kami mga 3 years ago, ang sabi niya, 3 piso lang daw ang gasolina sa dagat. 1 litro. 3 piso 1 litro. Pagdating dito sa Pampang, doon siya nagdadaan sa backdoor eh, na doon sila ang meron siya sariling mga kalokohan doon sa Bataan eh. Uwi dito, ibebenta ng 30 pesos isang litro. Sabi niya, napakalaki ng tubo dyan sa gasolina. Niloloko tayo ng gobyerno na pag nagbaba ng 10 centimos, kagulo na bayad. Nagbaba ng piso, para bang malulugi. Pero tingnan niyo yung magkalabang gasolina sa magkatapat, left and right. Ang lamang ng depresyo ng presyo ng gasolina nila is 4 pesos, 5 pesos. Petron, saka yung mga na yan, makikita mo ang laki ng margin ng mga pagkakaiba. Kasama yan sa buhay, yung mga pinagkukwentuhan natin. Hindi ko kayo dinadala sa usaping mga walang kwenta, kundi yan ay kinakailangan maging sakop ng ating mga unawa ng anumang bagay na nagaganap. So yung accounting, 150 million ang inubos mo na ang magiging sweldo mo lang for 3 years ay 3.6 million. Anong kalokohan, kabulastugan, kabuktutan ang nagaganap, ang sumusukulob sa iyong buhay para gawin mo yan? Alam niyo ang mga privileges na nakukuha ng mayor? Maraming mga pabor, maraming mga proyekto dumarating sa bayan na sa iyo napupunta. May mga lupang
mapapersa mong bili ng mura. May mga pagka mayor ka, powerful ka eh. Lahat ng gagawa ka ngayon ng construction firm. Na hindi directly ikaw nakapangalan, gagawa ka dyan. Dahil lahat ng project ng munisipyo, ang batas yan, magbibidding ng 3, 2 yung ghost, 2 yung hindi totoo, 1 yung panalo, puro sa'yo naman yan. Lahat ng construction concerning the public works and highway, through the municipal ordinances, lahat ng yan ay sa iyo ngayon papasok ang pagawain yan. Mga gymnast, mga covered court ng paaralan, mga tulay-tulay dyan, mga repairs ng karsada, ay puro yung construction firm mo na yung gagawa niyan. Walang tatalo sa iyo, walang makapapasok na iba. Ganyan. At siyempre, yung iba, yung power, yung self-esteem. Masarap yung maging mayor ka. Naglalakad ka sa palengke, mayor ka. Iba yun eh. Sabihin natin, hindi man makabawi doon sa 150 million, napakahirap maging mayor. Kaya, ganun din naman ang mga senador. Nako, tayo maging matalino na. Maraming senador, mga kapatid, na basta na lang umuupo doon. Basta artista, mga wala naman ling... Tingnan nyo ng panahon ni Marcos, lahat ng mga tinuhan niyang nauupo sa gobyerno, lahat ng top notchers sa iba't ibang mga kurso ang kinukuha niya. Si Enrile sa ibang bansa pa nag-aaral yan. Pero siya pa rin yung kumbaga sa turing yung pinakamataas. Yung mataas? Suma o Magna? Ganon si Enrile. Tapos si Arturo Tolentino, lahat ng mga top noon ang pinagkukuha niya. Hindi bawal sa panahon niya yung may mga engot-engot. Ngayon basta't artista ka pagiging senador ka na. Nag-uubos tayo ang tax ng Pilipino inuubos sa pampasweldo. Kung ang isang senador sana mismo attorney na, hindi na siya uupa ng kanyang staff. Si Ramon Revilla nung araw naging senador ang binabayaran niyang mga, tawag niya, series and batteries of lawyers daw. Ibig sabihin, marami siyang lawyer na pasusweldohin niya lahat yun. Galing dun sa pondong nakukuha niya sa gobyerno. Pag nagboto ka ng tanga, kukuha ng matatalino yan. Iyan ang pasusweldohin ng bayan. Magsiguro ka na, ang iboto mo na yung marunong na para wala nang stop yan. Yung attorney na, abogado na, ilagay mo dyan para mamahala sa mayor. Alamin mo lang ground kung may naglaban. Hindi totoo yung pag mahirap may pusong mahirap aangat. Naku po. Gusto pala mahirap, ba't di na kumuha ng pulubi at siyang gawing pinuno ng bansa? Hirap na hirap yan. Siguradong lasap na lasap ang hirap nun. Yung nakatira sa ilalim ng imbornal, yun ang gawin natin Pilipinas pag ang pinag-usapan yung hirap ng tao, wala nang hihirap doon. May naglabanan, isang abogado, isang magsasaka, ang gagawin mo bang pamantayan doon sa mahirap kasi alam niya yung pusong mahirap, nagkahirap-hirap patuloy buhay niyo doon. Hindi tayo sa nangaapin ng mahirap, pero pag ang pinag-usapan common sense, doon ka na sa abogado. Magloko man yan, hindi nakatakataka. Ang mahirap yung magsasakang mahirap ang magloko. Sapagat, gano'n na nga, sabi ang pagngangalit ng mga ngipin. Kasama yan sa mga pinag-uusapan. Kaya ano po nangyari sa daigdig? Matapos na magkaroon ng mga pinuno na masama. Gaya nga ng sabi sa kawikaan, puntahan naman natin anong naging sirkulasyon, anong naging pagpapatuloy ng kalagayan ng bansa. Matapos na ating maunawaan na hindi pala nawawala talaga sa mundo yung mga bugok na tagapamahala. Maligaya lang tayong nagkakampi-kampi during election kasi parang laro yan, pampasarap ng buhay. Dito ako kay Kuwan, dito ako sa ganon, dito ako sa ganon, dito sa ganon. But sa actuality, after the election, 3 months after the election, magkakasundo na tayong uli. Oobserbahan natin kung ano ba yung mga magagawang positibo. Pag ang napili natin ay bugok din, ganun talaga ang buhay Ang ayusin na lang natin yung buhay natin as lingkod ng Diyos,
At bilang mamamayan, basta susunod ka lang naman. Alam niyo yung mga tao kaya takot sa martial law? Lahat ng mga aktivista na nanggagaling diyan sa UP na yan, hindi naman lahat ng may mga kapatid tayong graduate diyan, then PUP, may mga kapatid tayo diyan. Mas marami diyan loko-loko sigaw ng sigaw sa kalsada. Ang pagiging rebelde, once you become a rebel, once you become an activist, you will grow old, you will die as an activist. Kailan nangyaring ang mga aktivista na yan may nagustuhan presidente? Di ba wala? Hindi mangyayari yan na may pupurihing presidente yan kasi pag pumuri ka sa presidente, tapos ang grupo nila. Yan yung mga party list na yan. Kaya pag-isip-isip kayo mga kapatid, haba lang ng oras ng pagboto yung mga party list na yan. Lahat, mostly doon sa mga party list na yan, andyan ang mga NPA. Yung mga akbayan, anakbayan, kilusang Mayo Uno, mga ganyan-ganyan. Pag gusto mo magparami ng problema sa bansa, isampa mo yung mga NPA aktivista na yan. Tingnan niyo yung mga kalokohang ginagawa nila. Sigaw ng sigaw sa kalsada, kayag-kayag ang mga anak-anak ng iba. Pero yung sarili nilang mga anak at asawa, hindi nila maisama doon. Yung si Renato Reyes, yung mahaba-baba, i-search nyo ngayon, baka sabihin niyo, okay, salita na walang saysay. Hanapin niyo sa kanyang biography kung yung kanyang asawa at anak ay naisama man lang niya kahit 2 minuto sa kanyang pagpadyak at pagsigaw doon sa kalsada ng ibagsak, ibagsak, ibagsak. May pamilya yan. Nasaan ang pamilya niya? Nag-aaral ng maayos yan sa matataas na antas ng edukalidad. Nasaan ang misis niyan? Baka nagpapaparlor, nagpapacutics at nagpapamanicure. So alam ng mga siraulong mga aktivista na yan na sila'y naggagaguhan lang at natanim sa puso at isip nila na sila'y gago. Na hindi na mawawala sa kabuktutan nila yung ganong mga isipan. Na kahit sino dumating na presidente, kahit sino dumating na politiko, sila'y sisigaw at sisigaw pa rin sa kalsada ng salit-saling lahi, generation to generation, at yung mga henerasyon ng mga anak natin na yan, baka mapapasama na yan, sa minsang madaop dyan, hindi natitinuyan hanggang sa tumanda. Tingnan niyo si Joma Sison, search for his biography. Nasaan ang pamilya ni Joma Sison? Maayos na nabubuhay dito. Kasi hindi niya kasama. Sinasabihan nila ng mga anak na, wag na kayong sumunod sa akin. Wag niyo na akong gayahin. Wag niyo na akong gayahin. Nasaan ang pamilya nila Father Baluweg, pamilya nila Victor Corpus, pamilya na sino ba yung mga sikat na yan dito sa Pampanga, yung lahi ng mga yung pinuno ng Hukbalahap. Kasama ni Nino yun Dito, natapos na lang doon nung nagkamatayan, tapos ang pagiging aktivista kasi mismo yung mga anak nila hindi nila tinuturuan na mag-alsa sapagkat mahirap ang buhay ng aktivista. Sino ngayon ang takot sa martial law? Yung mga siraulong aktivista na ang gusto yung magsisigaw. I'll give you an example. President ng UP, galit dahil pinapasok ni Duterte yung pulis, mga pulis. Nagagalit ang president ng UP sapagkat bakit daw pinapasok yung UP ng mga pulis? Meron daw silang sariling kalayaan doon. Hindi nila alam, ginawa lang ni Duterte yun na kurot. Kurot. Kasiguro ni Duterte. Pangulo din naman ako ng buong bansa. Tapos yung mga estudyante mo, pinakikialam kung makapagmura sa akin, kung makapagkalkal kayo, kung makapagsalita kayo ng pangit na ginagawa niyong palengke yung buhay ng presidente. Mga bastos. President of the Philippines, binabastos ng UP. Ngayon, nung sila pasukin, pinasok ng police, ginagalit yung president ng UP. Smaller scale. Nasaan ang logic doon? Magaling kang kumontra sa mas malaking pangulo, nung ikaw napasukin, galit ka. Di ba? Sira ulo ng mga kapwa natin Sira ulo. Kung ang tao lang magkakaroon ng gasinlaking ng lamok na utak na gagamitin lang, kahit na sinlaki lang ng lamok, may pakinabang. Ang problema, yung ibang tao, kulangot ang ginagamit, hindi utak. Ang alam lang ay makapagsalita, makapagsaysay ng mga kabalbalan na hindi naman iniintindi. Napapagalit tuloy si Brad Daay, nagagalit din
lumamig ang pag-ibig. Pakinggan natin, Mateo 24:12. Tsatsadahin ko na. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. So hula yan. Ano pag-ibig? Pag-ibig sa unang-una dyan, pag-ibig sa lahat. Nawala ng gana ang maraming tao. Nasampa doon sa aktwasyon ng irregularidad at criminality. Ibig sabihin kasi, bumaba yung temperature ng pag-ibig, naging malamig. Kaya ganito nangyari sa buhay natin. Hindi naman lahat. Mainam at nandiyan ang bayan ng Diyos na nagtataguyod ng kaayusan. Kung wala pa tayo, paano na? Kaya ang pangangarap sa isang maayos na pamayanan ay ilagay lang natin sa tamang stage, tamang temperatura. Kung hindi natin kayang patinuin ang buong bayan, tayo man lang sa kanya nating bahay, magpakatino, iayos natin. Ang pag-ibig ay lumalaging mainit. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa anak, pag-ibig sa pamilya, pag-ibig sa kapwa-tao. Sa atin magsisimula yan. Kaya ganyan ang pangyayari. Ano ang banggit naman? Ang konklusyon, tingnan natin ang comment. May nag-comment si Job. Basahin natin ang comment ni Job. Ang lupa ay nabigay sa kamay ng masama. Kanyang tinatakpan ang mga mukha ng mga hukom nito. Kung hindi siya, sino na nga? O di nangyayari. Meron talaga mga judge. Ay, ako mismo, personally, nakaranas ako ng judge na nababayan. Kung hindi pa, nagpapasalamat nga ako at nabayaran yung judge na yun. Kung hindi, baka kinakulong tinago lang ako ni Brad Ranti nun Pero umarap kami. Nagbigay kami ni Brad Ranti ng 6,000 dun sa judge Sabi nung judge, paano yung piskal? Another 4,000 yung piskal. Nabayaran silang lahat. Sa isang banda, kailangan din ng napakatalino talaga ng lumikha. Kung wala yun, dinakulong ako. Namalo ako ng estudyante. Kaya dito sa mundo ay check and balance. Yung itinatanong ng bata, Daddy, bakit may ahas? Nakakamatay yun. Pag tinisip ba't nga ba naglagay ang Diyos ng ahas? Daddy, ba't may lamok? Pwede namang hindi maglagay ang Diyos ng lamok Di ba? Pag ininti-unti mong aralin, ba't ang Diyos ay talagang kompleto kung gumawa? Kaya may lamok, may damo, lahat ng kinabubuisitan ng tao nandiyan sa paligid para ma-exercise yung ating muscle at utak na habang nabubuisit ka gumagalaw ang iyong mga maliliit na ugat. Kaya pati politika, kaya pati mga kapwa mo, nabubuisit ka sapagkat kasama yan sa nilikha. Yan ang tinatawag sa science na ecological balance. Ecosystem. Na pag may isang bulate na malayang gumagalaw, may lalapit ngayon na isang gutom na ibon, kakainin siya, yung namang ibon, dinakma ng pusa, yung pusa naman, dinakma ng sawa. Dire-diretso yan. Lahat tayo may kinalaman. Lahat ng mga bagay dito sa mundo may kinalaman sa bawat isa. And that is what we call ecological balance. Pati masamang mga politiko is part of the ecological balance. Pati kriminalidad na umiira like part of the ecological balance. Kasi pag walang masama, walang mabuti. Diba? Kung walang matuling kabayo, walang mabagal. Kasi comparison lang lagi iyan Paano ko ngayon magiging mabuti kung walang masama? Sige nga, banat. So, kailangan ng masama para lumitaw yung mabuti. Ang mabuti na lang din hindi ikaw yung naging masama. At tayo yung biniyayaan ng Diyos ng magandang kapalaran na naging mabuti. Kaya salamat sa Diyos. Ngayon, paano ka titindig? Paano ka akto bilang mamamayan ngayon? Kung gusto mong magpakasira din ng ulo na sumama ka sa mga walang utak na mga sabla ng sabla, hulong. Ito sasamba ka lang tuwing linggo. Ganun tayo. When it comes to politics, wala tayong pakialamanan. Mag-isip tayo mabuti. Pero pagdating sa relihiyon, diyan tayo magkakaisa. Pag tumawag ang Diyos, lagi tayong susunod. Yan namang kaayusan nga ng ating bansa. Given na yan. Kumbaga sa mathematics, they are the figures that are already given. Hahanapin mo na lang kung ano yung missing link. Pagka nagsosolve ka ng mga problem,
May mga given numbers na eh. Yung criminal nandiyan na yan, given na yan. Ang problema ngayon ay ikaw ang missing link. Kung magiging criminal ka rin ba o hindi. Ay masela ng buhay ng isang lingkod ng Diyos. Pagka naman hindi ka nakialam, kulang ang buhay mo. Kasi, sabi ng Biblia, pasakop din naman tayo, makialam ka rin naman. Ba't ba si Brother Willie ang bunganga na lumalabas mostly yung buhay na ito, about government. Mali ba yun? Tingnan nga natin. 1 Pedro 2:13. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao. And one of the palatuntunan of the tao is the politics, is the government. About economics. Papasakop ka dyan, kailangan alam mo yan. Hindi ubra yung, hayaan mo na sila. Tapos pag bibili ka ng kamatis, bakit ang mahal? 5 piso isa. Diba? Ayaw mo kasing makialam eh. Kinakailangan, kahit sa pagtatapon ng lumang mantika ng kapitbahay, naiintindihan mo kung ano. Kaya nga sabi, pasakop kayo sa bawat palatuntunan ng tao. Ang mga saksi ni Jehovah, pagka-flag ceremony, ayaw nila. Pagka-eleksyon, ayaw nila. Tayo, tinuturuan tayo. Tungkol sa Diyos, pasakop ka. Tungkol sa kapaligiran, tungkol sa gobyerno, pasakop ka. Makialam ka. Kaya ngayon nagtatanong, kung pwede ro bang, may mga kapatid tayo sumasaling sa politika, walang masama doon. Kung lahat lang ng tayo magiging puno ng barangay, katino ng barangay siguro natin. Para sa akin, walang masamang ma-involve tayo sa politics kasi may dala kang matinong aral eh. Pag yan ang isang bulat mo sa barangay, hindi tumino kahit konti dyan. Walang problema sa atin yun. Although, we should admit na dumating din naman sa panahon natin yung parang pinipigilan din tayo. Normal naman yung pagpapayo eh. Normal yun. Pero kung meron sa ating may gusto, bakit ba hindi? Kung magiging maayos ka na konsehal o kapitan o congressman, ba't ba hindi nakatutuwa yung lingkod ng Diyos na namumuno? Kung may binabanggit man sa Biblia na mga pinunong nababayaran, siyempre pag lingkod ng Diyos, hindi mababayaran. Mas lalong titino. Yun yung pasakop sa bawat palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon. Alang-alang sa Panginoon. Maging sa hari nakataas. So, hindi bawal makialam about government issues, political issues, hindi po bawal makialam. Ano pa ang isang batas? Lucas 20:25. Ganito, ang tamang pamimisaysay ng isang taong nabubuhay. Sinabi niya sa kanila, kung kayo ibigay ninyo kay Cesar. Sino ba si Cesar? Isa siyang representative ng taong namumuno. When we say Cesar, we are not only talking about the old Cesar, yung namatay na Cesar, kundi pag sinabing Cesar, nire-represent niya yung gobyerno. Sa mundong ito ay nangahati sa dalawa, pang Diyos at pang lupa. When the matter is all about the lupa, ang boss dyan ay si Cesar. Mga tax natin, mga tinatawag na value-added tax, mga income tax, lahat yung mga kung ano-anong tax na yan, ay napupunta yan kay Cesar. So lahat ng pangulo, lahat ng gobyerno sa buong mundo, ang tawag dyan ay Cesar. Pero totoong naging hari yung pangalan Cesar. Pero naging icon siya, naging pangalan pambala na ng lahat ng leader. Parang yung paraon. Basahin niyo yung paraon. Kapal ng Biblia, mula pa lang dito, may paraon na. Hanggang sa matatapos na yung kapal-kapal ng Biblia, may paraon pa rin. Yung bang paraon ay isang tao lang? Hindi. Yun ay pangalan ng posisyon. Yung parawa. Kung isang tao lang, napakatagal na mga buhay nun. Diba? Ganun. Kaya, tsaka dati may hari si David, may ibang pangulo pa rin. May iba pa rin namumuno. So ano ang tungkulin nating tao? Pag tungkol sa batas, tungkol sa lupa, diyan si Cesar, ibigay mo, magbayad ka ng tax, pagdadaan ka sa NLEX, magbayad ka sa toll gate. Di ba? Hindi po pwedeng dadaan ay lingkod ako ng Diyos, pastor ako ng Iglesia ng Diyos na buhay. Hindi ako pwedeng makisalaw-saw sa inyo yung mga kalokohan ng mga tax na yan. Ayoko niya. Hindi ubra yun. Kaya sabi, makiayong ka, pasakop ka. Ano pa, bukod kay Cesar, ibigay kay Cesar ang kay Cesar at ang sa Diyos ang sa Diyos.
Diba, dalawa? Ang buhay natin ay lingkod ka ng Diyos, ikaw naman ay kasama sa mamamayan ni Cesar. Kaya ang gagalawan mo, parehas. Kaya ngayon yung pinag-aaralan natin, ay bagaman it is only normal na kapag political times ay nahahati ang mga isip ng mga kapatiran. Facebook, makikita mo, ibang lokal, makaleni sila, meron sa gawin ni makabongbong, meron makapakyaw. Ngiti-ngiti lang tayo. Yung mga pastor, wag tayong magsusuppress o yung kagagalitan mo, gagawan mo ng kaso yung isang kapatid na dahil lang doon. It's only normal. Nag-uusap lang tayo ngayon, being a natural person, tayo'y tao, normal naman tayo may ganyan mga opinion. Ngayon, sa ating mga lokal, kaya magandang ituro ito, makapag-share ka, wala silang balikwas. Yan ang sarap ng pastor makakapagsalita ka, pero wala silang balikwas. Kung gusto nilang bumalik, pumunta sila sa gitna, di ba? Bahaging, huwag ka naman masyadong magiging partisan. Banggitin mo lang yung totoo. Para kang isang journalist, sabi ko nga kanina, nung nag-aaral kami ng journalism, ay dala-dala namin yung spirit ng pagiging journalism para ka lang isang punong nakatayo na magbabalita ka lang kung ano yung nangyayari, pero bawal kang mag-comment. Ngayon, ang mga journalist, hindi malam kung magkano bayad. Magsababalita na lang, may mga comment pa na masama sa ganito, masama sa ganyan. Sa akin kasi, madali akong mabuisit doon sa ganun. Alam ko na kaagad na sa demonyo yung ganun eh. Pag ang journalist may mga komento, sa demonyo na agad yun. Kaya akin madaling mabuisit. Kasi biniyaan niya tayo ng Diyos ng ilaw. Di ba sabi kanina, bagaman madilim ang bayan, ay diliwanag ang Panginoon sa iyo. Makikita mo kung ano yung tinatanglawan ng Diyos na liwanag. Siguradong hindi tatanglawan Diyos sa mga siraulo. Kaya, yung panahon natin, babanggit tayo. Gagawa ka ng paraang malinawan ang sino man tao, lalong-lalo na ang kapatid, sapagkat tungkulin nating pasakop sa batas. Ibigay ang paggalang kay Cesar, at ang buhay natin is everyday para tayong nananansya. Kaya ang eleksyon, di ba, sa katapusan ng bilangan, doon mo palang malalaman kung sino. Parang isang pakikipagsapalaran. And actually, utos yan alam nyo ba? Ang buhay natin sa mundo ay pakikipagsapalaran. Tamang kakampi ka sa isa, pero pagdating sa dulo, kung sino panalo, gano'n ang sapalaran Sapalaran ng buhay dito sa pag-aantabay kung sino ba ang matinong pinuno sa bayan. Pakinggan natin, Kawikaan 1:14. Ikaw ay makikipagsapalaran sa gitna namin. Magkakaroon tayong lahat ng isang supot. Medyo may mga double meaning yan. Kasi nung araw uso yung drawlats Parang binubunot. Ano tawag doon? Palabunutan. Kaya may mga supot sila, sapalaran. Paghahati-hati ng magkakapatid ng lupa, hindi mo alam kung aling part doon yung magiging sa'yo. Halika ikat. Marami sa Biblia nila nakikipagsapalaran sa paghahatian ng lupa. Kasi meron yung isa tabi ng ilog, tabi ng dalisdis, tabi ng merong maarte. Ayoko ikat doon. Ganito gawin natin, sapalaran. Sulat yung pangalan. 5 kayong magkakapatid. Bunot. Yung sapalaran yun yung tabing sapa. Sa'yo. Walang samaan ng loob kasi sapalaran yun. Ganun yung paghahati-hati ng mga lupa nung araw. Walang kagalitan. Basta, by chance, binunot mo gano'n, napunta sa tabi ng alagaan ng mga bayawak, ng mga, sapa ng puro buhaya. Magagalit ka, ba't mo ko dinala dito? Hindi, sapalaran yun. Yun ang nabunot mo. Ngayon, ang buhay sa mundo, ikaw, ako, makikipagsapalaran. Ikaw ay makikipagsapalaran sa gitna namin. May meaning yan sa pagdadala ng buhay. Makikipagsapalaran tayo, and at the same time, kung palpaki yung napunta sa atin, napili mo pala bulok din pala diwa, o di pagtawanan mo lang, talagang ganyan sa buhay, sapalaran lang naman.
Just in case, di ba ano nangyari noong 1987 EDSA Revolution? Lahat ng tao noon dahil 21 years nagsilbi ang Marcos regime, hindi mawawala. Actually, I was part of that. Na nung bata ako, parang nakakasawa na puro Marcos na lang. Pero husay nung biruin nyo okay, grade 4, kaya ko i-recite ang lahat ng cabinet member ni Marcos, grade 4. Department of Public Works and Highway, Arturo Tolentino. Minister of Defense, Juan Ponce Enrile. Chief of Staff, Fabian Ber. Halos kabisado ko lahat yun eh. Tapos yung, sawang-sawa kami, sawa, bago naman, parang taong naghanap ng ulam. Ayaw na namin dyan. To the point na dapat pala ang sinabi natin namin noon, kaming mga matatanda, ayaw na namin sa maayos, ayaw na namin sa matino. Ganun pala dapat eh. Kasi nung mag-aspire kaming mga magulang, tayo, ng bagong puno, hindi nangangahulog ang napakapangit nung ginawa ng Marcos eh. Kundi ang nangyari lang, nagsawa ang tao, 21 years ba naman eh. So umasa ang mamamayan na baka may bagong ulam, baka may bagong putahe. Dumating ang yellow regime, intay tayo, inip dito, inip doon, nabenta Meralco, nabenta ang ganito, What happened? Saan ka makakakita ang bansa na ang airport ay pag-aari ng isang private individual ang aeroplano? Hulong only in the Philippines through the person of Lucio Tan. Katangi-tanging bansa na ang aeroplano ay pag-aari ng private. Saan ka pa? Sarap gasgasin ng mga pagmumukha, ano? And it only happened during the yellow regime. So ngayon, yung mga nagsawa sa mga Marcos na wala din namang natanaw na katinuan dito sa panibagong dumating, kung sino pa man yan, mag-ina yan na nagpalitan wala din tapos ngayon naman galing na naman sa kanila. Siyempre, hindi mo naman masisi mga tao ngayon. Kung siya rin lang pala't nagkawaldas-waldas at nagka-windang-windang ang buhay ng Pilipinas, babalik na kami sa kung saan yung lumakit na sanay sa disiplina ng Marcos. Alam niyo yung kung tawagin nila si BBM, kung ano yung style ng buhay niya na elegante, formal, disiplinado. Pinalaki ng ama yun na gano'n eh. Na kahit pagsabihan ka ng pangit ng kapwa mo, huwag kang sasagot. Hindi siya sumasagot. I am not convincing you. Nakikita ko lang sa tao. Pag lumaki talaga sa matino, kahit winawasak na siya, nakikita mo, pa rin compose. Yan yung mga palatandaan. Sa darating na eleksyon, mamili tayo ng maayos. I am only telling a story about the true to-life story of the Philippines. As far as I'm concerned. As far as my age is concerned. Kasi mas marami naman sa akin matanda dito. Yung mga ibang, sila Brad Brian, mga bata dito, hindi nila alam yun. So ngayon, mahalaga yan na yung ating dako, lingkod ng Diyos, meron kang pagsakop doon sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa nagaganap sa bansa. Okay lang yun. Normal lang yun. Huwag lang tayo magpapataya. Huwag lang natin mabalitaan may dalawang kapatid nagsaksakan dahil kay Lenny Robredo at dahil kay BBM. Gawin lang natin isang paraan ng pakikipagsapalaran na katutuwa. Na pagdating sa dulo ko, ano maging resulta ng pakikipagsapalaran natin, sama-sama pa rin tayo magkakapatid. Ganun ang batas ng Diyos sa Biblia sa pamimisaysay ng tao. Dumako tayo sa mga huling kabanata. Ang dapat sa atin, maging matalinong anak. Kawikaan 1:17, pakinggan natin mga bahagi nating huling talata. Sapagkat walang kabuluhang maladlad ang silo sa paningin ng alinmang ibon. Ito challenge ko. I am challenging it. Nilagay ko lang to Sa pinag-aaralan natin, anong kaugnayan nito? Walang kabuluhan, walang saysay sa ibon kung may silo man sa harap niya. Ano makukuha ninyong talino dyan? Yung ibon na yan, tayo yun tayo. Pag matalino kang ibon, kahit na may silo sa harap mo, kahit na naglipa na sa harap mo ang kriminalidad, ang hindi magandang klase ng buhay, nandiyan ang problema ang pinag-uusapan natin. Pag matalino kang ibon, ano ba kung 6 na silo yung nandiyan sa daraanan? Kayang-kaya kong iwasan yan. Matalino kang mamumuhay dyan.
Sa mundong ito, huwag kang humanap ng daan na walang dawag. Wala, hindi mangyayari yun. Ang mundong ito puno ng katampalasanan at mga katiwalian sa paligid. Maging isang ibon ka na kahit maraming silo sa harapan, ay nagagawa niyang umiwas. Kaya ang sabi ng Kawikaan, walang kabuluhan ang naladlad na mga silo. Naladlad ang silo sa paningin ng alinmang ibon. Sabi lang ng ibon, Nick, scam to, scam. Nakakita yung ibon pag matalino ni ibon, may nakitang lubid na gano'n, tapos may uod sa gitna. Sabi ng ibon, Nick, scam ito. Hindi ako pautungtong dito. Baka mamaya, pagpasok ng pa ako rito, huli eh. Diba? May mga nasisilo, mga tangang ibon yun, mga ibong maya, kakarampot ang utak nun eh. Nasisilo eh. Pero pagkakamalaking ibong ka, tayo, magpaka-ibon tayo, gaano mang karami yung silo na yun, nasa harap at paligid, nasa likod mo, baliwala yan, sapagkat ikaw ay maayos na nag-iisip at maayos kang nakapamumuhay sa ilalim ng pangangasiwa at pamamatnubay ng ating Panginoong Diyos. Ganyang kasarap ang mabuhay at ang makipagsapalaran sa daigdig. Huling talata ng ating pag-aaral, ito ang huwag nating kalilimutan. Efesos 6:16. Bukod dito, itaglayin ninyo ang kalasag. Kinakailangan, lagi kang may may sandata, special weapon, para kasi Iron Man. Para kasi Mighty Thor. No, the Incredible Hulk. Yeah. Sinabing kalasag you are fully alarmed. The most important kind of weapon yung utak. Yung utak ng ibon. Kinakailangan alarmado ka. Taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. So ano yung pinakamahalaga? Huwag kakalimutan. Yung pananampalataya, kahit magkababag-babag ka sa labas madapurak ka ng mga grupo ng maglulugaw, madapura ka ng grupo ng mga magmamarsyalo, gawin na tigatig kang gano'n eh. Kung wala kang kalasag ng pananampalataya, masasama ka na sa mga kalokohan din eh. Pero dahil ang buhay natin ay mananampalataya ka, at the same time, ikaw ay may wisdom, kaya mong makialam sa anumang nagaganap sa bayan, uuwi ka ng hindi ka luhaan. Uuwi ka pa rin disiplinadong tao. Bagaman nasa-usaw ka dun sa mga issue, kaya mong umuwi ng maayos. Yan ang tinatandaan ko sa tatay ko. Sabi nun, anak, nagbibinata ka na, masasama ka sa mga inom-inuman. Ito lang gawin mo ha. Kung gaano ka kaayos umalis ng bahay, kahit nainom ka sa labas, pilitin mong uuwi ka ng ganon din ang itsura mo. Tinandaan ko yun. Marami akong kaibigan pag uminom, hatid mo sa bahay, sumusuka, basa ang damit, bukas ang zipper, naihisa sa lawal, nataisa sa lawal. Mga walang utak yun. Pag nasa loosaw akong gano'n, sa ilalim ng pakikipagsapalaran ko rin na makitalamitam sa kasiyahan at kaguluhan ng pamayanan, medyo nasa sausaw ko doon sa konting tiki mananalak, ang lagi kong inaalala dati ko, kung gwapo akong umalis, gwapo din akong babalik ng bahay. Na hindi mo, maamoy mo lang ako, pero hindi mo ako mahalata na nagagawa pala yun nagagawa. Dahil sabi ng tatay ko na pag nakita kitang gugiray-giray, halibasin kita ng orang. Yung orang yung patay na sanga ng madre kakao Si Lolo ang lagi ko nariringan, yung orang halibas mo niya sa batok na tumino. Mga ganun Nakatatakot kaya yun. Kaya yung disiplina talagang totoo yan. Ano man bagay ang pasukin mo, nakipagsapalaran ka man sa labas, babalik ka sapagkat meron kang kalasag ng pananampalataya. Na part ng iyong pananampalataya yung pagiging disiplinado mo sa sarili mo, matalino ka, kaya mong lumabas at pumasok sa sa pamayanan. Na hindi ka babalik ng isang rebelde at isang aktivista. So, ang ibig sabihin, magtaglay kayo ng kalasag ng pananampalataya,
siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. So the totality, ang pinaka-major logic ng ating paksa, hindi na mawawala ang masama sa paligid. Matuto kang mabuhay with them. Try to live with them, but try also to excel. Kahit na nasa paligid ka na kasamaan, mag-excel ka, kaya mong mabuhay ng maayos sapagkat ang pananampalataya mo'y may kalasag. Magandang tanghali mga kapatid.